Vapor! Istribo! Kapitan, bakit sa gawing iyon papunta ang mga hangal mong timor? Mababaw lamang roon, Ginang. Bakit ang bagal ng usad? Bakit hindi matuloy? Sadsad po tayo sa palayang roon, Ginang. Alam mo ba ano ang kakayahan ng mga tao talubhas sa kagham? Iyan naman talaga sasabihin ko. Yang Puente del Capricho, ang mga taong dalubhasa sa agham. Yan naman talaga sabihin ko, Padre Salvi. Ngunit hindi ko sinasabi na wala kayong katwiran sa mga ginagawa niyo. Ang sama ay nasa lawa. Eh wala namang kasamatinong lawa dito sa Pilipinas eh. Ang una, napakadali. Totoong nagtaka ako kung bakit walang sinumang nakapag-isip nito. Humukay na isang matuwid na kanal bunga sa bunga ng ilog na dumadaloy hanggang sa Maynila. Ngunit Ginoong Simon, ang gintong pakunala ay nangangailangan ng malaking halaga at tila nagdudulot ng pagsira ng ilang kabayanan. Pwes tumira! Ngunit paano ang mga salaping dapat ibayad sa mga manggawa? Hindi na sila babayaran. Gamitin ang mga bilanggo. Kung ganoon, pagawain ng mga matanda, mga kabataan at maging mga bata sa pilitang pagawain ng buong bayan. Pagdalhin ng mga kanilang makakain at kasangkapan, Ginoong Simon, maaaring magdulot ng kaguluhan ang paraang iyan. Kaguluhan? Nagimagsik ba ang mga taga-Ehipto? Nagimagsik ba ang mga bilanggong Hudyo? Ginoong Simon, hindi taga-Ehipto o mga taga-Hudyo ang mga taong iyong kaharapin. Maghimagsik na noon maaaring maulit muli. Hindi. Nasabi ay nasabi na. Anong silbi ninyong mga praile kung magkaroon kayo ng magsikan? Pag-alagain ng itik ang lahat ng mga natirahan sa baypay ng lawa, kasama ang magsusong kinakain ng itik, nang sa gayon ay lumalim ang lawa at mapabuti ang takbo ng mga sasakyang pantubig, gaya ng vapor tabo. Maari ko bang milathala ang inyong panukala? Kakaunti lamang ang nag-iisip sa bayang ito. Ngunit Don Custodio, kung ang lahat ay mag-aalaga ng itik, dadami ang balot. Naku, nakakadiri. Mainang pagtabunan lamang ang lawa. Hayaan ninyong matuyo ang gulud-guluran. Kamusta na ang kalagayan ng ating Kapitan Chief? Si Kapitan Tiago ay pares pa rin na dati. Ayaw pa rin niya magpagamot sa kahit sino. Gusto niya magpaisa upang maging malaya sa paghitit ng apyan. At marahil na rin sa sulsol ni Padre Irene. Ang apyan ay isang salo. Matagal ang kilala ang lugar. Ngunit walang nagbalabis sa pagano. Maliban sa Wednesday. Walang galang na po, ngunit opio ay isang gamot na katutuklas lamang at hindi rin isang halamang katutubo pa lang sa ganitong kapanahunan. Hindi ba, Basilio? Sang-ayon ako sa sinabi mo, kaibigan. Marahil nga ay mayroon na talagang opyon. Hindi nga lang napapansin dahil abala ang marami sa pag-aaral. Maiba ako. Kamusta na ang tinatag niyo ang Akademya ng Wika sa Kastila? Sa palagay ko, hindi yan may sasagawa. Natitiyak ko yun. Nagkakamali po kayo, maisagawa iyon sa katunayan hinihintay na labang po namin ang pahintulot na ipinangako sa amin ni Padre Aire. Saan naman kayo kukuha ng mga salapi? Makikipagkita nga po si Padre Sibilia sa Kapitan General na nasa Los Baños kaya siya naririto ngayon sa barko. Handa na po ang lahat. May mga guro na po at handa na rin pumasok ang mga mag-aaral. Mabuti kung ganoon. Sana ay magtagumpay kayo sa inyong plan. Paano? Mauna na ako sa inyo. Kailangan ko nang pumunta sa itaas. Maiwan ko na kayo, ngunit nakapaglumong isipan na lumakad kayo sa puwising balong muna ako. Hoy, Basilio. Kumusta ka na? Nagbabakasyon ba? At sino naman to? Kaibigan ko po, Ginoong Simon. Kumusta na ba ang iyong lalawigan? Balita ko ay naghihirap ng bayang yon, kaya hindi na bumibilya ng alahas. Dahil hindi naman kailangan. Ipagmaumanhin niyo kami, nauuna na po. Ang tiyo ko'y hinihintay kami sa kabilang dakong ulihan. Sandali lamang. Mas mainam kung minom muna tayo ng serbesa sa tabi ko. Ang serbesa ay mainam sa katawan, ayon kay Padre Camora. Dahil sa sobrang pag-inom ng tubig, ang mga mamamayan sa bayang ito ay wala sigla. Kung ganoon po, pakisabi po kay Padre Camora na higit tayong napapabuti at pababawasan ang labis alinlangan kung iinom siya ng tubig sa halip ng serbesa. Isabi rin po sa kanya na matamis inumin ang tubig ngunit nilulunod nito ang alak at serbesa. Nakapantay ng apoy ang tubig na kapag pinainit ay nagiging sigaw at kapag galit ay nagiging baha na minsan nagwalak sa sangkatauhan at buwimal
sa buong daigdig. Galing na sagot. Ito ay magiging dilubyo kapag naging singaw na ito ay mapunan. At kung ang lahat ng maliit at hiwa-hiwalay na iloy ay sama-samaang mabuhos dahil sa udyok ng kasalwan, ito niya ay magiging dilubyo. Puro pangarap at panaginip. Hindi mo ba napapansin ang pagsigo ko sa iyo? Hindi mo ba alam na ang taong iyon ay tinatawag na Cardinal Moreno? Kamahal, mahalagang itim ang sanggunian ng Kapitan General. Siya yun? Siya nga. Ako'y nakasita na ng mga silid na may mga magagandang salawit. Ito nagpapagawa sa akin sa mga alamat. Ang Pasig ay may ilang alamat. Nariyan ang malapad na bagong bahay noon bago pa dumating ang Kastila at sinuloy ang literal ng mga ospiridad. Balit na mawala ang tumahin iyon at napalansanin, ito ay nagiging pugat ng mga tulisan. Mayroon pang isang alamat, ang tungkol sa pinto ni Julia Jeromina. Ikukwento ito sa inyo ng Padre Florentino. Noong unang panahon, may mag-aaral na nangako magpapakasal sa kanyang dalagang kababayan. Ngunit ang mag-aaral ay nakalimot sa babae, habang ang babae ay patuloy na naghihintay. Hanggang sa mabalitaan ang babae na naging arsobispo ng Maynila ang kanyang hinihintay. Sa kabila nun, mahirap na din ang mangyari ang pangakong iyon. Nagpagawa ang arsobispo ng kuweba para sa kanya at dito siya naninirahan hanggat mamatay at dito rin siya iniligid. Magandang alamat. Kahanga-hanga. Napaka-sentimental. Isusulat ko yon. Ano sa palagay mo, Condesal? Sa akin ay hindi marangal na bawian ng mga tao. Ano sa palagay mo? Kung mahatulan at hindi rin dapat tatulan ang mga ugali ng Marsobispo. Ngunit total ay nagpipintuhan pa rin tayo tungkol sa mga alamat. Hindi natin dapat ilimutin ang nauukol sa milagro ng San Nicolas na pinakamaganda at pinakatotoo na mirahil na hindi pa rin narinig ni Ginoong Simon. Tela, noong araw ay maraming ilog ganoon din ang mga lawa na pinaninirahan ng mga buhaya. Sinatawag na bangka ay pamamagitan sa paghampas sa kanilang mga punto. Isang araw ay mga demonyo nag-anyong buhaya na ang papatubain ng mga bangka na may sakay na inchik. Sa takot ang inchik, nanalangin siya kay San Nicolas at ang buhaya ay naging bato. Nahangang alamat. Napakagana ilathala. Pagpasok, nawala tayo sa lawa. Kapitan, saan dyan ang bahagi ng lawa na napatay ang isang nagngangalang Navarra? Ibarra? Doon sa Dacoron, ayon sa kabo ng mga kawad na tumugis kay Ibarra. Tumalon ito sa bangka. Kung gayon, ang kanyang bangkay. Ay, sumuman siya sa bangkay ng kanyang ama. Hindi ba't isa rin siyang filibustero? Iyan na ang napakamurang libing. Hindi ba, Padre Camora? Lagi kong sinasabing hindi masahan ang filibustero ay magkaroon ng marangal na libing. Ha! Masagana ang naging ani at naibenta sa mabuting halaga. Nakapagpagawa na ng bahay na gawa sa tabla na siyang pinapangarap ng pamilya ni Tales. Itinaas muli ng mga praile ang buwis sa iba't ibang kadahilanan. Binayaran na lamang ni Tales ang buwis upang makaiwas sa gulo. Kaya ay magtimpi. Gugugol ka ng 1 taong paghihintay sa usapin kaysa magbayad ng 10 taon sa mga paring dayuhan. Marahil ay babayanan ka naman nila ng mga misa. Ngunit sila ay sobrang magpaabuso. Magtimpi. Isipin mo na lamang na lumalaki ang buwaya. Pagpalain ka ng Diyos. May pag-asa niyo po ba akong mapag-aral? Sa susunod na taon ay makapag-aral ka na sa Maynila. Huminahon ka, Tales. Magtimpi. Isipin mo na lamang na nagsidatingan ang mga kamag-anak ng buwaya. Tatang, sa alikabok tayo babalik at wala tayong saplot ng tayo ay isilang. Huwag mong ipagpilitan. Mapapahamak ka lamang. Hanap ako ng abogado at kung manalo ako sa usapin, aalamin ko kung paano siya mapapabalik. Kung ako naman ay matalo, di ko nakakailanganin ng anak na lalaki. Napaglingkuran ko at pinaglilingkuran ko ang hari sa pamamagitan ng aking salapi at lakas. Ngayon na may hihingi ako sa kanya ng katarungan at kailangan ay bigay niya to sa akin.
Ate, huli! Ginang Pinsyang, anong nangyayari sa'yo? Umagang-umaga kayo nanggugulat. Si Tales, nahuli ng mga tulisan. Pinagtutubos ng 500 piso. Sinabing papatayin daw si Tales kapag hindi natubos sa loob ng 2 araw. Diyos ko! Habag-habag kanyang sinapit. Ano pong gagawin natin? Ginong Basilio, nandito ka na pala. Halika, tulungan kita sa iyong mga dala. Kapag ganda ka na ba na makakain? Siyempre naman, nakanda na ang ulan mo sa hapang. Wala na ba kayong babalita sa akin? Nakakawalang gana yung mga balita. Ano nang nangyari sa Sagpang? Naalala ko na, alam niyo ba ang si Cabezang Tales ay ilang linggo na nawawala at napabalita sa bayan na hawak raw siya ng mga tulisan. Kawawang huli. Para lamang matubos ang kanyang ama, siya ay nanirbihan kay Jimena Pinsyang. Ibinisita ni Basilio ang libingan ng kanyang inay. Inay, matagal-tagal ko na po kayo hindi man lang nadalaw. Ipagmaumanin niyo po. Naalala ko po kung anong klaseng trahedya ang nangyari sa atin noon. Buti na lang at nakilala ko si Kapitan Tiago. Kinuplot niya ako at pinag-aral. Ngayon ay magtatapos na ako, inay. At kapag natapos ako, papakasalan ko si Huli. Sana nandito ka at makikita mo ang katuparan ng aking mga pangarap. May matutulong ba ako sa inyo, Ginoong Simon? Anong ginagawa mo sa buntod na ito? Kung inyo pong mangunita, sa mismong puok din tayo nagtagpo. May 13 taon na ang nakaraan, kaya po ay naghandog sa akin ng ilang pakikiraman. At kung hindi ako nagkakamali, kayo ay si Crisostomo Ibarra. Si Ginoong Ibarra ay pagkakaalam ng lahat ay matagal ang patay. Nabatid mo ang nag-iisang lihim na maaaring maging dahilan ng kasawian at sisira sa aking mga bala. Dapat kitang patayin para sa paligtasan at alang-alang sa dakila kong layunin. Hindi mo ba naisip na dahil dito ay maaari kang masawi sa aking kamay? Ngunit iba ang pagkikilala ko sa iyo, Ginoong Simon. Isang malaking banta sa akin ang pagkakatuklas mo sa aking lihim. Ginoong Simon, noong hinantulan kayo ang filibuster at dahil doon, kayo'y napakulong muli. Muli ba niyo itong hayaang mangyari? Walang ibang makaalam nito maliban sa ating dalawa. At kung mawawala ka sa aking landas ay nananatili itong isang lihim para sa akin. Madaling palabasin na napatay ka ng mga tulisan sa loob ng gubat na ito. Kung ganun ay nagkakamali pala ako sa pagkilala ko sa iyo. Totoong ako'y naparito. May 13 taon na ang nakaraan upang dakilain ang isang kaibigan na inilaan ang buhay para ipaglaban ang karapatan ng Pilipino. Upang wakasan ang pang-aapi at kung nagbalik ako upang ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. Hindi ko akalaing ang lason na naiwan ay lubusan na kumalat sa lipunan. At ultimo mga kabataan wala nang ginawa kundi sumunod. Magpaalipin, hindi pinakinggan. Mali. Mali ang iisip niyo, Ginoong Simon. Ha? Sa simula pa lamang akin ang nasaksihan ang inyong lupon. Ang mga kabataan naghahangad na itatag ang akademya. Ilang beses ko na nga bang itangkang makausap sina Makaray o si Isagani upang ipaunawa sa inyo na mali ang inyong mga binabalak. Ngunit tulad ngayon, hindi ka nakikinig at batid kong isipin niyo lamang ako'y nababaliw o nasisiraan ng bait. Ngunit ngayon, nasa akin ang pagkakataon. Hayaan kita mabuhay, Basilio. Kahit na alam ko ang nakataya dito ay ang katuparan ng aking mga plano. Hayaan kitang mabuhay ngunit makiisa ka sa akin. Sabay nating isa katuparan ang mga plano ko. Huli, pwede ka na magsimula bukas. May pasko po, Ginang Pinsyang. Kung ganon, ibalik mo ngayon din ang perang ipanahiram ko sa iyo. Pupunta po ako bukas. Naku po, ang dalian mo, ang lulong mo. Naku, Diyos ko. Anong nangyari sa kanya? No!
Ano nangyari sa'yo? Ba't ka umiiyak? Hindi ko na makayanan ang gating mga pinagdadaanan. Tahan na lang. Nalalagpasan niyo natin to. Bukas, magsisimula kong pagsabihan si Aling Pensyang. Mababayaran natin yung mga utang natin na pinantubos kay Papa. Tahan na lang. Nalalagpasan niyo to. Kaya natin to. Tang, tahan ako. Hindi pwede ito! Tang! Lo, anong nangyari sa'yo? Diyos ko, anong ginawa namin masama? Hindi na siguro si Tatay Selo. Hindi na nakayanan ang mga problema ang pinagdadaanan. Lupa ko ito! Wala maipakita mga papeles ang mga prayer na sila ay maaari. Nasaan ang pweba nyo? Akin ito! Hindi ako magbabayad. Tigas ka talaga, Tales. Anong mo tayo? Kumanga ka na lang! Anong ginagawa ni tama ko? Bitawan niyo siya! Kung pera ang hinahanap niyo, magbabayad ako! Bitawan niyo! Babalik naman po ako. Gusto niyo sa mga dating ng anin ko. Bakit ko? Salang. Hala, mapipisitan ng sala. Maraming salamat. Sa pagkain nga ay sapat na katulong volunteer para labanan ito. Ewan ko po, pero meron silang mga baril na malaya na ang narating. Mga brilyante. Ito ang mga brilyanteng mahirap antay. Teka nga, Bisang Tales. Meron ba kayong may alok sa akin? Wala po, kinakas mo. Nasaan ang mga agos na binigay ni Basilio kay Julio? Pero napaka-importante yun para kay Puli na dating pag-aari ng kanyang kanan. Kay Maria Clara? Paano ito napunta ni Basilio? Binigay daw ito ni Maya Clara sa isang kitungin ng paggamot kay Basilio. Gusto ko itong bilhin ng 500 piso. 500 piso? Pero dapat malaman mo na ito ni Puli. Palagay ba? Sige na po, Hermana Pensyang. Payagan niyo na akong kunin si Lee. Hindi pa ba sapat ang ginawa niya pagpaalila sa iyo? Kung ganun ang nangyari, sana hindi ko na lang siya pinautang. Hindi naman tutubo ang aking salapi. Huwag na kayong tumutol, Hermana Pensyang. Handa akong magbayad. Sige, payag na ako. Paalam na po. Salamat, Basilio. Basta makita lang kita masaya. Masaya na rin ako. Hindi ko pa rin alam kung saan kami titira. Teka, bakit ka narangiti? Halika, may papakita. Hindi ko maisip kung paano kita pasasalamat ni Basilio. Gagawin ko ang lahat para lang sa iyo. Wala kang dapat alalahanin. Sorry. Pero po naman talaga ang mag-aral. Uy, Placido, nakapag-aliw ka ba ng mabuti ng bakasyon? Iwan, ikaw? Masayang masaya. May mga magagandang babae akong nakita. Teka, ano bang nangyari nung nakaraang araw? Go! Makinig ka, Quiroga. Ang 9,000 utang mo ay gagawin kong 7,000 kapag papayag ka na itago ang mga kaha ng baril ko. Papayag ka ba? O sige, papayag ako. Kailangan mo pang tapusin ito. Kumusta ang may sakit, Basilio? Ginod na ako, ginulis mo. Samahan ka lang rin. At maaari na patay ang anumang oras dahil kumalat ang nasa sa pangkatawa. Unti-unting nalalason ang katulad ng Pilipinas sa Basilio. Makinig kang mabuti. Sa isang hudyat ay sa club ang isang magsikat. Noon pa man ay ayaw ang sumalit. Pili ka, Basilio. Himatayan o kinabukasan? Nakatiyak ba kayo ng tagumpay? Hawak ko ang pamalaan ng Basilio. Sa aking kamay ang kapitan ng nilay. Pero ano ang gagawin ko? Dahil hindi ako pwedeng malayo sa gitna ng kapitan. Gusto kong puntahan ng isang kumbento ng Santa Clara at kunin mo ang isang importanteng babae na tayo lang ang kakilala. Si Maria Clara? Oo. Siya ang dahilan kaya ako nagbalik at nagiganti at inusin. Ito lamang ang nagbubukas sa kumbento. Patawa, bubulin sa'yo. Matay na si Maria Clara. Ano? Sinungaling ka! Buhay pa siya!
Huwag ka lang. Totoo ito. Siya ay nakasakitan, hindi niya nakayanan. Patay na siya. Namatay siya hindi man lang nalaman na ako'y ito. Ano lang sa silbi na lahat ng ito. Wala na siya. Kaawa-awa ka lang. Umayag ka na, Huli. Walang gagawing masama si Padre Camora kapag nandito ako. Pero hindi tayo nakakatiyak, Ginang. Hindi siya nakontento sa aking pasasalamat nung ipinagtanggol niya si Inko. Maniwala ka sa akin. Pababayaan mo na lang bang mabulok sa kulungan si Basilio? Sige, sige. Magtungo na tayo sa kumbento. Tumatakbo palabas si Hermana Bali na sumisigaw na para bang isang baliw. Si Huli ay tumalon galing sa bintana ng kumbento at namatay. Huli, anong nangyari? Huli, Huli. Nang makalaya si Basilio ay agad itong pumunta kay Simon. Basilio, inaparusahan ako ng Diyos. Panahon lang sumama ako sa inyo. Nasa panig mo na ang katarungan dahil kasama mo na ako. Bigla ay nanalamig na ang ulan dahil sa panalamig ko. At ngayon, tingnan mo ito. Isang lampara. Mayroon itong nitroglycerin ay magaganap na isang piyesta at sa ganap na ikasyam ng gabi ay titiyak na puputok ng lampara dahil nilayan ang mitsa. Ang pagputok ay siyang biyak. Narinig ng mga tulisan na pinamumunuan ni Talis sa Santa Mesa. Narinig niyo ang sasanib sa tindahan ni Piro. At kung ayaw, ay patayin. Pilipino man o Kastil. At sa ganap ng ikasampu ng gabi, ay hintayin niyo ako sa San Sebastian. Nang matapos ang kanilang usapan, ay kinuha ni Basilio ang revolver at umalis na. Habang naglalakad ay maraming iniisip si Basilio. Ikinasal na rin sina Juanito Pelaez at Paulita Gomez. Magarbong kasalan ang naganap at madaming tao ang dumalo nito, kabilang na rin si Isagani, ang dating nobya ni Paulita. Nang sinabi ni Basilio ang plano nilang pasabugin ng lahat gamit ang lampara, ay agad itong inagis ni Isagani patungo sa ilog. Natuklasan ng Guardia Sibil na si Simon ang likod sa kaganapang ito. Hinabol siya hanggang dumating siya sa bahay ni Padre Florentino. Ano kayong nangyari kay Ginoong Simon? Padre, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Walang anuman. Pero ano nga ba ang nangyari sa inyo? Isang kasalanan sapagkat ayoko na maghihirap. Tiyak na ang aking kamatayan dahil uminom ako ng lason. At mayroon sana akong ipagtapat sa iyo, Padre. Ako,
Si Juan Crisostomo Ibarra. Diyos ko! Sana mapatawad ako ng Panginoon. Mapapatawad po. Maral hindi lang niya nagustuhan ang pamamaraan niyo. Bakit ako lang ang nagdurusa? Huwag mo siyang paghinanakitan. Padre, gusto ko sana mangumpisal. Kaawan sana ang iyong kaluluwa. Kung kailangan ka ng sinuman sa mabuti, ay sana'y iluwa ka ng karagatan. Subalit kung nasa masamang paraan, ay mas mabuti pang manatili ka sa iyong malamig na libingan.